Sa Hebreo 3:12 hanggang 15 po. Sabi dito, malinaw, magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kainuman sa inyo na isang puso masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Generic po ito na sinasabi at ina-address. Ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Kapatid, sa araw-araw natin, may ginagawa sa ating buhay. Dumadating yung pagkakataon na kung saan ang ating mga puso ay nagkakaroon ng pagmamatigas sa ating mga sarili. Minsan nakakaranas po tayo na kung saan mga desisyong ginagawa natin ay hindi sapat. Ayoko sumambang itong lingkod to, makikita ko si kapatid na ganito. Hindi ko gusto yung kanyang ugali, hindi ko gusto yung kanyang ginagawa. Ayoko yung preacher natin, hindi ko itong, kasi iba yung kanyang kaparaanan na tinatamaan ako. Pero hindi ito ang dapat na maging basihan kung bakit ang ating mga gawaing paglilingkod ay maaapektuhan sa ganitong uri ng pagmamatigas ng ating mga puso. Kung kaya dito, ang nangyayari kasi, nagkakasala tayo. Hindi yung kasama natin ang dapat nating tignan o kung sino man ang nasa paligid. Ang dapat nating sundin ang kaloob ng ating puso kung ano ang dapat nating ugaliin bilang isang Kristiyano. Dahil dito, tayo nagkakaroon ng, hindi na natin maliit na kasalanan ba itong matutuling? O malaking kasalanan po ba itong ganito? Kung kaya dahil dito, napipigilan po tayong gawin yung mga bagay na dapat natin isagawa. Yung priority ng paglilingkod. Pero hindi ito kasalanan na dapat yung gamitin o gawing sangkalan. Dahil ang sabi si John 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikutan. Hindi ang kasalanan natin ang magiging dahilan upang tayo ay unting-unting lumayo sa ating Panginoon. Tao lang ako, nagkakasala. Yun ang kadalasan natin sinasabi sa ating mga puso. Bago pa po yan, nais ko isabihin sa inyo, yung mga bagay na dapat malaman nyo, kapag tayo ay slowly drifting o unti-unti tayo dumadaos-dos. Alam niyo yung pagkadaos-dos natin sa ating pananampalataya at sa ating mga pagsama. Unconscious po yan. Hindi po yan talaga tinatawag na yung biglaan. Drifting is unconscious process. Yung hindi nyo namamalayan, ginagawa na pala natin. Hindi nyo alam na ito pala ay nasisimulan na natin sa ating ginagawa araw-araw. Sa Hebreo 10:25, sabi po, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa
At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Church attendance is very important po. Isang beses absent ka sa pagsamba. Pangalawa, hindi ka na naman nakadalo. Pangatlo, hindi ka na naman nakadalo. Iba-iba yung dahilan mo sa bawat. Hindi mo nararamdaman. Bakit kasi? Pansinin niyo po mga kapatid, tuwing araw ng linggo, maraming aberya kayo kuminsan nararanasan. Nasira yung sasakyan. Biglang nilagnat si kapatid. Nagloko yung bata. Nawawala yung pera mong pamasahe. Tinawag ka sa trabaho mong bigla. Hindi po ba ang daming kaparaanan kung minsan? O sige, itong linggo to hindi ako nakasamba. Susunod, eto na naman. Ayan na naman si Satanas. Si Satanas magaling talaga eh. Sa iba't ibang kaparaanan pumapasok sa buhay natin po. Bumagyo na naman. Okay, yung bagyo na yan talagang hindi tayo nakakadalo dahil takot na takot tayo sa dadaanan natin. Maraming dahilan kung bakit. Kaya yung unti-unti hindi natin napapansin, ilang linggo na pala tayo hindi nakadalo. Dahil nagsisimula na nating maramdaman unconsciously na unti-unti na tayong dumadaos-dos palayo sa ating Panginoon. Do not fill our minds with many excuses and alibis. It takes effort, hard work, not to drift. At kapag tuloy-tuloy na ginagawa natin, okay, yung ating responsibilidad sa pagdalo sa ating gawain, naaapektuhan kahit ang ating mga relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Bilang magulang, pati yung ating responsibilidad na turuan ng ating mga anak ng mga bagay na dapat nilang gawin ay hindi natin nagagawa. Pansinin niyo po sa Ephesians 6:4. Okay. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at araw ng Panginoon. Paano mong sasabihin na kapag ka ikaw ay hindi nakakadalo, ano ang ituturo mo sa iyong mga mahal sa buhay? Ano ituturo mo sa iyong mga anak? Anong ituturo mo sa inyong mga kasama? Para kung domino effect yan eh. Kung wala ka natututunan, wala kang maituturo. Unconsciously, hindi mo alam, nangyayari na pala. Bigyan ko po kayo ng ilang mga signs o senyales na kung saan ay mararamdaman nyo unti-unti na kayo pala ay unti-unti nang lumalayo sa Panginoon. That you started to drift away from God. Bigyan ko lang po kayo ng ilang mga bagay. Pagtanungin niyo yung sarili niyo mamaya, naku, ako na ba ito? Hindi pa ako ito. Pwede ko pang makita yung sarili ko. Loses desire to study God's Word.